Basically, there was this petition to compel the Senate to forthwith proceed with the Senate trial. No? Bakit po ito mutin academic dun sa mga hindi familiar sa proseso na legal dyan po sa Supreme Court? Sapagkat nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema last July 2025 at January 26 na sinasabi nga yung proceeding na gusto nilang iusad na render unconstitutional. No? So naging moot and academic, wala nang pinapatigil ngayon, pero ito na nga, for the guidance of the public, ika nga, gumawa ang Korte Suprema ng kahulugan ng forthwith. Tama yung sinabi mo kanina, Christian, nag-redefine ang ating Korte Suprema ng katagang forthwith. Nag-redefine siya. Okay, ano po anong implication nito, Dean Mel, no? Kasi basically they left the definition or determination of forthwith with the Senate. Ano po implication ito sa mga future impeachment trials? Actually, walang implication to. Christian, sapagkat okay, tingnan natin kung ano ang kanilang ginawa ng Supreme Court. Pero gusto ko lang sabihin na dapat nating sundin ang Korte Suprema sapagkat nag-decide na sila. Ang buod ng kanilang decision ay hayaan nyo na ang Senado. It is as simple as that. Pero tingnan natin ang definition na ginawa nila. Sabi nila, ano bang forthwith? Ito ay sa loob ng rasonableng panahon, pwedeng mahaba, pwedeng maikli, depende sa kalagayan ng kaso at para mabigyan ang Senado ng period para makapagprepara sa isang impeachment trial. Okay? Kung titignan mo Christian, ito yung paborito kong phrase yung comfortable middle ground, no? This is my favorite phrase la, comfortable middle ground. It is a statement of principle, but when you look at it, it is filled up with political implications, no? Punta natin yung principled aspect nitong definition na ito. Gumagamit siya ng katagang due process. Gumagamit siyang katagang reasonable. Gumagamit siyang katagang without delay. Yan, mga legal yan. Para magkaroon ng nuance ng legality. Pinapakita nila na meron pa rin kaming poder. Pero hindi nila pinipilit, no? Kaya ang sabi nila, hayaan na lang natin ang Senado na gumawa at magbalangkas ng mga implication nito. So ibig sabihin ko, bakit nila ginawa yon? Sapagkat palagay ko, naranasan nila yung batikos at pagpapuna ng mga tao nung ginawa nila yung desisyon ng una. Yung ginawa nila yung desisyon ng una, sinabi, bakit kayo nangihimasok? Ba't kayo nangihimasok sa internal business ng Kongreso? Co-equal body. So medyo nag-iingat ngayon sila, kaya habang sinabi nilang dapat magkaroon ng due process, kaya lang ay basta't gawin na lang ng Senado on a reasonable basis. Parang binibigyan nila ang Senado ng power na okay, inyo na yan at bahala na kayo. No? So therefore, kaya lang in the process, ang nangyari diyan in the process, parang maaaring mahaba at maaaring maikli. Iyon bang para sa akin ang medyo dangerous doon. Dapat ginawa na lang nilang, ang ibig sabihin niyan, immediate. Hayaan nyo na magbalangkas ang Senado kung anong ibig sabihin ng immediate. Pero kung sinabi mo sa iyong definition, pwedeng mahaba, pwedeng maikli. Para nabigay ng parameter Para mong binibigyan ang mga future Senate, magkakaroon kayo ng excuse. Basta sabihin nyo lang preparation, ayos na yan. Technically, excuse kayo, pwede nyo nang habaan. Then it defeats the purpose of the nature of an impeachment, which is speed. Alam mo bakit ko nasabing nature of impeachment is speed? Unang-una, nakalagay sa kanilang mismong resolution number 39. Mali. Ang hindi nakalagay sa kanilang resolution number 39 yung phrase na the rules of court shall be suppletory in character. Wala nun.
Wala. Talagang makikita mo liberal approach in the admission of evidence. Talagang walang salitang the rules of court shall be applicable. Hindi, walang ganon. Pangalawa, makikita mo sa rule sa ano nila sa Resolution 39, day to day tayo hanggang matapos. 'Di ba? In the sense na medyo although hindi nila sinasabi magiging secondary ang legislative legislative function nila, meron silang preferential treatment sa impeachment. Isa pa yan, no? Isa pa yan. At saka, syempre, ito, dali-dali ito kasi ang pinag-uusapan natin, ang pinakamataas na officer o pangalawang pinakamataas which might paralyze the government. Biro mo naman, maantala ang kanilang legislation, maantala ang gagawin ng vice president, at yung ibang mga tao siguro matutuon sa ano. Kaya talagang speed ito, yun ang espiritu ng constitution. So yun ang nawawala doon sa kanilang phrase na pwedeng mahaba, pwedeng maikli. Yun ang pero in the Opo. ultimate analysis, pinabayaan pa rin nila ang Senado mag-decide dito. Iyan yun. Opo. Dean, ito po, no, sa akin lang naman, no, with all due respect sa Supreme Court, kasi base sa paliwanag nyo, tsaka doon sa una kong pagbasa rin sa kanilang ginawa, ang dating sa akin parang nakailam na hindi, pero actually nakailam, tapos magkakaroon siya ng masamang implikasyon, as you have explained, kasi nga pwede siyang gamiting dahilan o excuse. Kasi nung nakita ko yung word na within a reasonable period, ito yung argument ni dating Senate President Jesus Escudero. At ang ginamit nilang dahilan noon, we could not convene as an impeachment court whilst Congress is not in session, habang naka-recess. Hindi po ba? Pero 'di ba may argument na malaking responsibilidad itong isang impeachment trial na pwede mo namang gawin technically, maski naka-break ang Senado, hindi po ba? So ang worry ko rito, yung sinasabi niyo nga kanina, 'di ba magiging ano rin 'to, 'di ba? Pabor ko mas mabilis ang impeachment trial doon sa na-impeach na public official. Dahil at least matatapos yung proseso, makaka-move on siya, whether matatanggal ba siya o hindi, hindi po ba? So, Oo. yun nga, medyo worrisome to at least from this perspective, no? Itong Mm. naging desisyon ng Supreme Court. Alam mo, isa pang punto dito. Siyempre, ang mga katagang ginagamit sa Constitution, hindi mo naman maihiwalay sa tunay na nangyayari. Ibig sabihin, the Constitution does not exist in a vacuum. Ika nga, para yung magandang salitang in a vacuum. Ano? Bakit? Bakit? Unang-una, kung ang punto ay preparasyon, ano pa ang ipe-prepare kasi? Unang-una, yung mga alituntunin ng impeachment trial, nahandyan na yung Rule 39. Sabi na nga ni Senator Tito Soto, ay baka gamitin na lang natin yung corona procedure. Yun yung Rule 39, no? At pangalawa, yung infrastructure sa logistics, mag-aayusan lang ng Manasilla dyan Tsaka magliligay ng office dyan kung saan-saan di ba? Di naman tatagal yun ng 2 araw. Di ba? So ibig sabihin ko, even the environmental milieu ng preparation, maikli lang yun. Hindi naman tatagal yun. So therefore, ibig sabihin, sana, bakit ginagawa ang reason is for its preparation, no? Kasi ang dali naman mag-prepare Yun ang, yun ang punto ko Ibig sabihin, the Senate is so experienced enough, has undergone so many impeachment trial that you should leave them alone. Alam na nilang gagawin nila. Nag-i-improve na sila sa kanilang mga ginagawa. Kaya yung mga preparation na yun, tama ka It could be used an excuse in the future to delay. Diba? And in each case, nagiging yung itong decision, parang formless. Parang, Po. ano ang dinulot nito? Parang wala rin, no? Pero, Opo. well, pinandyan na yan. Opo. Isa pa din no? Kasi yung denotative meaning ng forthwith, alam naman ng lahat no? Denotative dictionary meaning is immediate. Alam natin na kung ano yung decision ng Supreme Court ngayon, that stands, no? We're all bound to follow that. Pero yung simple logic ng immediate na yon, tapos nilagyan ng explanation na reasonable period, doesn't that go against the very basic logical and denotative meaning of forthwith? Hindi po ba? Oo, tsaka meron pang isang angle kasi it will be discussed in so many siguro academic discussion. Nagkaroon ba ng judicial legislation dito?
Yun nga po. Bakit judicial legislation? Kasi when you redefine, it means you give another meaning. And when you give another meaning, then you get out of what is the ordinary sense of the word, which according to the rules of constitutional interpretation, sapagkat ang mga nag-ratify ng constitution ay ang mga pangkaraniwang tao, may pagtuturing na binasa nila ang konstitusyon sa mga pangkaraniwang pagkakaisip nila at pag-uunawa. And therefore, in the interpretation of the Constitution, dapat yung pangkaraniwang implementation rin. Di ba? Hindi ka naghahalukay kung anong ibig sabihin. So that therefore, tama yung sinasabi mo, when you redefine, para kang lumilihis sa pagkakaunawa ng mga tao na klaro naman. In short, basta't meron ka nakita sa dictionary sa Constitution na forthwith, ang titignan mong dictionary, hindi legal dictionary, Merriam-Webster. Yan ang titignan mo kasi ordinaryong tao, iyan ang ginagamit. Pero hindi iyon ang nangyari. Nagkaroon talaga ng redefinition. So therefore, the issue is this judicial legislation again, no? And what is its purpose? Is it within the spirit of the Constitution? Because if it's within the spirit of the Constitution, then the spirit is speed. Diba? Speed. And you could see that in the provisions of the Constitution itself. Diba? Yung mga periods doon, hindi parang rules of court eh. Ang mga rules of court, 15 days, 30 days. Pero ito, 3 days, 10 days, talaga makikita mo napakiklit. Tapos sa mismong Resolution 39 nila, day-to-day hearing, hindi ka mukha sa korte. Postponement, Your Honor, next month. Hindi ganun eh. Tsaka sa korte, strictures ng rules of court. Dito, deliberately, hindi nila iniligay that the rules of court will be suppletory in character. At isa pa, ang level of evidence dito, hindi proof beyond reasonable doubt, hindi clear and convincing evidence, kundi substantial evidence lamang yung ginawa nila kay Corona. Pinagdebate pa yan doon nung kay Corona. Ano bang ating level of evidence? So nagkaayusan sila. Substantial evidence lang, parang administrative. So doon mo makikita na gusto nila maikli, gusto nila maayos, gusto nila speed ito. So kaya ayun ang mga tanong. Ito bang Opo. pagbabago ng definition ay judicial legislation, di ba? Kaya What do you think, Dean? Is it a form of judicial legislation? ako para sa akin kasi with all due respect para sa Korte Suprema, with all due respect, yun nga ang aking punto. Kung magre-redefine ka, dapat nasa hubog at nasa spirito ng ating konstitusyon para mapalinaw ang ibig sabihin. Hindi ka nagdadagdag, hindi mo iniiba yung dynamics, di ba? Nandoon pa rin ang dynamics, pero kinaklaro mo lang, di ba? Ang mas Opo. gusto ang gusto kong ang gusto ko ngang nangyari inexplain na nila lahat ng sentence na yun eh. Trial shall forthwith proceed. Dapat sinabi na nila kasi nagkaroon rin ng gulo dun sa word na trial dun eh. Sana sinabi na rin ng Korte Suprema. Wala mga motion ha. Kung ano-anong motion. It's trial ha. Paglilitis lang ito. Di ba? Hindi ito yung may motion to dismiss na ang nag-file pa yung isang huwes. Di ba? Ibang klase. Talagang lahat ng mga weird things can happen. Kaya mas mabuti sana in-explain na lang nila kung anong konsepto ng trial. At napakadali lang naman, pure and simple, litis lang ito ha. Forthwith, pure and simple, dali-dali lang ito ha. So ayusin nyo na, parang gano'n eh, di ba? Yung isa pa din, no, yung definition ng reasonable, ano yung assurance ng publiko, ng taong bayan, na yung reasonable, yung interpretation of reasonable won't be unreasonable. Bakit ko po nabanggit niya, no? Because this is a political body, puro politicians po yung nandyan, eh, no? Baka lahat ng dahilan pwedeng gamitin, just to delay an impeachment trial. For instance, sabihin, nakafocus kami sa budget, matindi yung crisis ngayon. I mean, they can come up with all the reasons that they can. Sa pagtingin ng ordinaryong tao, napaka-unreasonable na yan. So pag ganun ba, aakit na naman sa Supreme Court and then i-redefine naman ng Supreme Court. Ano ba ibig sabihin ng reasonable or unreasonable?
Yun ang nakikita ko isang problema rito. Baka umabot na tayo sa level of absurdity. Oo, kasi ang reasonable kasi parang nuance ng due process yan eh. Yun ang sinasabi ko kanina eh, yung principled in language but political in practice to. Ibig sabihin, inaano nila ito, binabalangkas nila para may semblance. At tama naman ang Korte Suprema. Sinasabi nila dapat may due process to. This is the moral side of the equation. Principled in language. So they use the word reasonableness, due process, no delay. And then, pero ang motibo nito, baka tayo, ano ko lang to, speculation na baka tayo batikusin ng mga publiko ulit. So therefore, political strategy na rin natin ito. Sasabihin natin, pabayaan natin ang Senado, hindi tayo makikialam sa internal rules nila. So therefore, gawin na lang nating reasonable, pwedeng maikli at pwedeng mahaba ayon sa circumstances. O di ba, napakalawak eh. Parang ano yung dinefine, no? Parang yung ibig sabihin, what was the definition made, no?